May dalawang taong nagmamahalan at nagpakasal ito sa simbahan. Pagkatapos ng seremonya, dinala ng lalaki ang kanyang asawa sa kanilang tirahan na kung saan ay doon din naninirahan ang kanyang nanay. Ngunit sa unang araw pa lang ng pagkikita nila, hindi na maganda ang pakitungo ng kanyang mother-in-law sa kanya. At dahil nagtatrabaho ang lalaki, madalas na maiiwan ang kanyang nanay at ang asawa sa bahay. Batid na hindi nagustuhan ng asawa ang kanyang mother-in-law dahil sa sobrang pakialamera ito sa buhay niya. Dahil lahat na lang ng gagawin niya, mga kilos niya, pananalita, magiging sa pananamit, and the way she handles the house, the way she cares her husband, mayroong napupuna ang kanyang mother-in-law sa kanya. Madalas silang nag-aaway ng kanyang mother-in-law. Lumipas pa ang ilang buwan at hindi na niya kaya ang manirahan pa sa isang bubong. Kaya nagpasya ang asawa na pumunta sa isang doktor. Noong makarating na ito sa butika, tinanong niya ang isang doktor. Sabi niya, "Dok, meron po ba kayong lason na hindi on the spot na mamatay yung isang tao? Yung unti-untiin niya itong papatayin?" Ang sagot ng doktor, "Bakit po ba, misis? Sino ba yung lalasunin mo?" "Gusto kong lasunin ang mother-in-law ko, Doc. Sobrang pakialamera niya sa buhay ko. Wala na akong nagawang tama sa paningin niya. Galit na galit siya sa akin. Ayaw niya talaga sa akin simula pa lang noong unang araw na dumating ako sa kanila. Pero sana, Doc, hindi nila malalaman na nilalason ko siya. Takot din naman akong makulong." Nakikinig lamang ang doktor habang nanggagalaiti sa galit ang babae. Kaya, niresetahan niya ito ng isang bote ng lason. Sabi ng doktor, "Okay, naintindihan kita sa gusto mong mangyari." So sagot ng doktor sa kanya, "O sige, ito ang gawin mo. Ipagluluto mo ng masasarap na pagkain ang iyong mother-in-law araw-araw. At bago mo ibigay ang pagkain sa kanya, lagyan mo ng 3 patak ng lason ang pagkain niya. Kailangan mo ring maging mabait sa iyong mother-in-law. Ipakita mo sa kanya na mahal mo siya. Tulungan mo siya sa mga gawaing bahay nang sa gayon, hindi nila mahahalata o pagdudahan ka na ikaw ang naglason sa kanya." "Kaya mo bang gawin ang mga instructions ko?" "Oo, Dok. Kakayanin ko po para mawala na siya sa buhay ko at sa buhay ng asawa ko." "O sige, umuwi ka na sa inyong bahay at simulan mo na ang mission mo." Umuwi ang asawa sa kanilang bahay. At sa pagdating niya pa lang, nagtaka ang mother-in-law dahil nakangiti ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kinaumagahan, nagtaka ang lalaki kung bakit napakatahimik ng kanilang bahay at wala siyang marinig na bangayan o away between ng kanyang asawa at ng kanyang nanay. Sabi niya, siguro nagkasundo na itong dalawa. Ay, salamat naman. Sinimulan na ang misyon ng asawa sa kanyang mother-in-law. Maaga siyang nagising at ipinagluto ito ng pagkain. Noong maluto na ang pagkain, nilagyan niya ito ng 3 patak ng lason na ibinigay ng doktor. At saka ibinigay sa kanyang mother-in-law. Nagtaka ang kanyang mother-in-law sa ipinakita nitong kabutihan sa kanya. Pagkatapos niyang maibigay ang pagkain sa kanyang nanay, naglinis ito ng buong bahay na siya namang ikinatuwa ng husto niyang kanyang mother-in-law. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unting nabago ang pananaw at paningin ng kanyang mother-in-law sa kanyang daughter-in-law. Unti-unti niya na itong natanggap at minahal na parang tunay na anak. At magkasundo na sila sa lahat ng bagay sa bahay na hindi nag-aaway o nagsisigawan. Pagkalipas ng 5 buwan, biglang naalala ng babae na malapit na pala mag 6 months at mamamatay na ang kanyang mother-in-law.
Kaya dali-dali niyang pinuntahan ang doktor kung saan siya bumili ng lason. At nagmamakaawa ito sa kanya na, "Dok, kung maaari po, bigyan niyo po ako ng lunas ng lason na ibinigay niyo po sa akin. Dahil ayaw ko pong mawala ang aking mother-in-law. Mahal na mahal ko po siya, Dok. At hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung may mangyaring masama sa kanya, Dok. Please." Umiiyak na ang babae sa harapan ng doktor. Ngunit, tumawa lang ito sa kanya. At sinabi ng doktor, "Huwag po kayong mag-alala dahil hindi lason ang ibinigay ko sa iyo." Simula noong araw na yon, bumalik ang asawa sa kanilang bahay at niyakap niyang mahigpit ang kanyang mother-in-law. Minsan sa ating buhay, hindi naman kailangan na makipagkumpetensya tayo sa mga mahal natin sa buhay. Maybe kailangan lang natin silang intindihin at magpakumbaba sa ating mga sarili.